Kay Kristo, laging panalo. Sa ating pagsisimula sa salita ng Diyos, narito po ang paalala ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat, at sa lahat ng mga tao, lalo na kapatid kung mahilig kang magdahilan. Ama, sa oras na ito, tulungan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita at hayaan mo, Diyos, na manguna ang banal mong Espiritu sa aming pag-aaral upang kami ay matuto at maisagawa ang kaalaman na magmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapaalala ang Diyos sa mga laging nagdadahilan, lalo na po yung laging may katwiran at merong isang babala laban sa kawalan ng pananampalataya, katamaran, at hindi pagsunod. Ipinapakita nito na mas mahalaga ang pagtitiwala at pagkilos kaysa sa paggawa ng dahilan. Dahil ang Diyos ay may kakayahang tumulong at magbigay ng lakas upang malagpasan mo anuman ang iyong sitwasyon na pinagdadaanan. Number 1, pinaalalahanan ka ng Diyos sa iyong pananampalataya, kapatid. Ang pagdadahilan ay nagpapakita ng kawalan, kakulangan ng pananampalataya na kaya kang tulungan ng Diyos sa anumang sitwasyon o problema. Number 2, pinapaalala ng Diyos kung papaano ka sumusunod. Sa halip na magdahilan, tinatawag ng Diyos ang pansin mo, kapatid, upang sumunod at kumilos ng may pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Pangatlo, nais ng Diyos ipaalala sa iyo na meron kang responsibilidad o pananagutan sa Kanya. Ang pagdadahilan ay madalas na paraan ng tao upang iwasan o takasan ang responsibilidad, lalo na ang utos ng Diyos. Amen po? Pang-apat, kapatid, pinapaalala ng Panginoon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, ang kakayahan mo, nataglay mo ngayon, karunungan at kaalaman mo, ay hindi mo po yan pang sarili. Ito ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sariling lakas o sa sarili mong kakayanan, kaya wala kang dapat idahilan. Sa kabuuan, ang paalala ay nagtuturo na mas pahalagahan ng Diyos ang pagsunod, obedience, kaysa sa iyong mga pangangatwiran o dahilan. Sabi nga ng kanyang salita, Juan chapter 8 verse 32, makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ganon din sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, ngunit kung ito'y pinakinggan mo lang, hindi mo isinagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Amen po ba? Kawikaan chapter 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan sa Diyos, ngunit nagbabalik loob at ang nagkukubli ng kanyang kasalanan sa Diyos ay hindi mapapabuti. Ngunit ang nagkukubli, ang nagbabalik loob at nagsisisi ay pagpapalain. Amen po ba? Katulad ng sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng salita ng Diyos, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, sa iyo, kapatid, kung lagi ka nagdadahilan, ito ang paalala ng Diyos. Harapin mo ang katotohanan ng may katapatan, pananampalataya, sa halip na magtago, umiwas at magpalusot. Sa halip na magdahilan, tinatawag ka ng Diyos, kapatid, na aminin ang iyong kahinaan, humingi ng tawad, baguhin ang pagtungo sa pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na kalayahan ay matatagpuan sa Diyos, nagbumula lamang sa pagkilala sa Kanya at sa katotohanan ng Kanyang salita. God bless po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Outreach. Tandaan, kay Kristo, laging panalo. Ikaw lamang aking kanlungan sa piling mo.